take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard. Hello kila Jade Garcia, Rayan Tamayo, Tosa, at Melan TV. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. The road to the dream, all I need is a team. Build your own self-esteem, you can do anything. May kani-kanya tayong paboritong exercise. Dahil gaya ng madalas kong sabihin, ang mga exercises, workout program, bilang ng sets, ng reps, heavy o lightweight, maging sa mga pagkain, lahat ng mga ito ay magiging epektibo. Depende sa ating genetics o kung paano mag-react o mag-respond ang ating katawan sa mga bagay na ito. Halimbawa, may itinuro ang isang sikat na bodybuilder at influencer na mga exercises na makakapagpalaki di umano ng iyong triceps halimbawa. At dahil kilala itong tao na ito, ay ginaya mo naman. Pero lumipas ang ilang buwan, ay parang wala namang nagbago sa triceps mo. Ibig sabihin, hindi mo hiyang ang mga exercises na yon. Ang pinakamainam na gawin mo pag ganyan, palitan mo ang mga exercises na sa tingin mo ay hindi effective para sa iyo. Minsan nga kung ano pa yung mga simpleng workout lang, ay dito pa mas lumalaki ang ating muscle eh. Gaya ng 3 exercises na ituturo ko, 3 triceps exercise na halos nasasapul lahat ng heads ng triceps. Ang medial, lateral, at long heads nito. Huwag na natin patagalin. Tara, simulan na natin. Baka ito rin ang makakapagpapago ng iyong triceps. Sa lahat ng tricep exercise, ito ang pinaka-paborito ko, ang lying rope cable extension. Dahil cable machine ang ginagamit ko dito, bawat anggulo ng exercise ay talagang intense o mahirap. Yun bang nasa taas man ang posisyon ng kamay mo o nasa baba ito, ay hindi nakakapag-relax ang ating triceps. Kasi nga, parang hinihila ito ng cable. Di gaya kapag dumbbell o easy bar ang gamit mo, may pagkakataon na nakakapag-relax tayo ng konti kapag nasa baba ang posisyon ng mga kamay. Humiga sa isang flat bench, ipwesto ang mga paa kung saan kayo komportable. Nakaarko ang lower back at naka-chest out din. Sa ganitong posisyon, kahit triceps ang main target ng exercise, ay pinatitibay din ito ang ating core, maging ng ating balikat. Maraming variation ang paggalaw dito, na pwede ring maging proper form. Pero, para sa akin, mas ramdam ko ang tama sa aking triceps kapag itinaas ko na ang aking mga kamay at itapat ito sa aking leeg. O, tuwid at nakalak ang mga siko ng aking mga kamay. At pagbaba naman ay halos idikit ko ito sa aking noo. Sa sandaling tumuwid na ang aking mga kamay, pinipiga ko ang aking triceps ng 1 hanggang 2 segundo para mas maramdaman mo yung muscle pump. Pwede rin gawin ito gamit ang easy bar o kontrolin ang bawat paggalaw, lalo na ang pababang direksyon. Para sa mga advanced o matagal na sa pagbubuhat, mainam na gumawa ng mga isolation exercises kaya nitong 1-arm dumbbell kickback. Pwede mong gawin ito ng nakatayo o gamit ang isang bench. Sa iyong pagkakatayo, yumuko na nakaposisyon ang paa ng ganito. Kapag kaliwa ang may hawak ng dumbbell, yung kaliwang paa ang nasa likod. Chest out, nakaarko ang lower back, at nakahawak ang isang kamay sa anumang bagay na matibay sa iyong unahan para maging balanse. Habang may hawak na dumbbell, ipwesto ito sa gilid ng katawan. Itaas ang siko ng sagad na hindi maaapektuhan ang ating balikat o mananatiling komportable ang balikat. Itulak ang dumbbell papunta sa likuran ng sagad o hanggang sa mag-lock ang mga siko. Hanggat maaari ay hindi masyadong gumagalaw ang siko o hindi dapat nagsiswing ito.
Kapag naituwid na ang kamay, pigain ito ng sandali para sa muscle contraction. Sa basic o kapag baguhan ka, hindi inilalayo ang siko sa gilid ng iyong katawan. Pero sinubukan ko itong bahagyang ilayo sa aking katawan at napansin ko na mas effective para sa akin ang ganitong paggalaw. Kaya minsan, mag-experiment din kayo, lalo na sa mga advanced gym goers. Pero tiyakin nyo lang na wala kayong mararamdaman sakit o injury sa inyong katawan kapag ginawa nyo ang ganitong pag-experiment. Dahil medyo ngalay o pagod na ang aking triceps, ang huling exercise na gagawin ko ay medyo madaling gawin. Para sa akin ito ang short bar push down. Dito sa exercise na ito, pwedeng malapit ka sa machine o di kaya ay medyo malayo na kung saan ito yung mas mahirap gawin. At dahil huling exercise ko na ito, dito lang ako pwesto sa malapit sa equipment. Gawin ito ng full range of motion o sagad sa pagtaas kung saan nai-stretch ang muscle at sagad din o nakalak ang siko sa pagbaba para naman sa muscle contraction. Pero tiyakin nyo lang na hindi masyadong nagsiswing ang siko at halos nakadikit din ang mga ito sa gilid ng ating katawan. Kontrolin ang paggalaw lalo na sa pataas na direksyon. At syempre gaya ng ibang exercise, dapat ay naka-chest out ka dito. Naka-arko ang lower back at bahagyang nakayuko habang ginagawa ang exercise na ito. Ang tatlong exercise na ito ay maaari ding gawin ng mga baguhan sa gym. Pero huwag muna kayo mag-focus sa bigat. Sa halip, sa proper form kayo mag-focus upang hindi kayo mabigla at iwas injury na rin. Isa pang tip sa mga baguhan, iwasan o huwag mo nang gawin yung tinatawag na until failure o to failure. Ito yung isinasagad mo yung lakas mo kada set. Yun bang titigil ka lang sa pagbibilang sa sandaling hindi mo na maigalaw ang iyong mga kamay. Malaki ang posibilidad na ma-injury kayo dyan. Pero kung ikaw ay taon na ang binilang sa pagbubuhat, inire-recommend ako ang paggawa ng until failure sa bawat set. Dahil ito ay may malaking kinalaman sa paglaki ng ating muscle. Para sa mga beginners, 2 to 3 sets at 10 to 12 reps. At sa mga advanced, hanggang 5 to 6 sets at until failure sa reps. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!